Quality Control Laboratories, LLC. Located at H. Abalana Extension Pagsabungan, Mendoza City, Cebu, Philippines. Geotechnical investigation and proposed construction of 3-story building in Cebu City. Background ng proyekto. Ang aming kliyente ay nagpaplanong magtayo ng 3 palapag na gusali sa Metropolis Sub, Phase 1, Pitos, Cebu City, Cebu. Natupad ang gawain. Sa pangkalahatan alinsunod sa American Society for Testing and Material Standard. Para sa pagsisiyasat ng lupa ng proyekto. Ang fieldwork ay isinagawa noong Nobyembre 11, 2025. Ang ulat na ito ay nagpapakita ng mga resulta ng geotechnical investigation para sa panungkahing gusali. Lokasyon ng proyekto ay ipaglalarawan ng site. Ang panukalang proyekto ay nasa Metropolis Sub, Phase 1, Pitos, Talamban, Cebu City, Cebu. Topografiya ng site. Ang tinatayang mga coordinate ng lokasyon ng site 10 oras 39 minuto 0889 latitude at 123.1864. Ang tindig at mga distansya ng load ay hindi ibinigay sa ulat na ito. Ang tampok air surface. Ang ibabaw ay binubuo ng clay sand. Ang mga halaman ay hindi nakatagpo sa site. Sa larangan ng pagsisiyasat, mga larawang naglalarawan sa mga kondisyon ng site ng Field Operation Laboratory Test. Stratigraphiya. Ang stratigraphy mula sa mga borehole log ay binubuo ng maluwag hanggang sa napakasiksik na clay na buhangin hanggang sa sinisiyasat na lalim sa pangkalahatan. Ang fine grain, hindi nakatagpo sa panahon ng fieldwork. Nalidlalim ng groundwater table. Natugunan ang groundwater table sa lalim na 1.9 metro sa ibaba ng kasalukuyang lupa. Antas ng borehole sa loob ng lalim ng pagsisiyasat sa panahon ng field. Trabaho noong Nobyembre 11, 2025. Ang groundwater record ay ginawa ng 24 na oras o higit pa. Pagkatapos ng pagbabarena ng bawat borehole, ay layunin nilisaklaw ng aming gawain. Ang layunin ng kasalukuyang geotechnical na investigasyon ay ang mga sumusunod upang matukoy ang stratigraphy at mga kondisyon ng tubig sa lupa, upang suriin ang mga katangian ng inhinyero ng mga pinatawan ng profile ng lupa, upang magbigay ng rekomendasyon ng mga parameter ng disenyo ng lupa, upang magbigay ng rekomendasyon ng mga naangkop na uri ng kondisyon at pinapayagan. Mga halaga ng kapasidad ng tindig. Yan ay istrukturang pananalig. Ang retaining wall ay isang istruktura na idinisenyo at itinayo upang makatiis lateral pressure ng lupa o pipilin ang mga materyales sa lupa. Ang lateral pressure ay maaari dahil din sa pagpuno ng lupa, presyon ng likido, buhangin, at iba pang butil na materyales. Sa likod ng istruktura ng retaining wall, mayroong iba't ibang uri ng retaining wall. Mga istruktura na ginagamit para sa maraming layunin. May 3 kategorya ng earth pressure sa rest, active earth pressure, at passive earth pressure. Presyon ng lupa sa pamamagitan ay 0. Ay tumutukoy sa lateral pressure na dulot ng lupa na pinipigilan mula sa lateral. Paggalaw sa pamamagitan ng isang hindi sumusukang pader. Sa katunayan, gayunpaman ang ilang mga retaining wall. Madalas na nangyayari ang paggalaw na nagreresulta sa aktibo o passive earth pressure. Seismicity. Ang pinakamalapit na kilalang active fault batay sa datos mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, ay ang Central Cebu Fault na matatagpuan. Mga 2.0 kilometro sa kanluran ng subject site batay sa makasaysayang impormasyon, ang site ay inaasahang magkakaroon ng kapasidad na magnitude 7.0. Lindol o higit pa. Ang subject site ay nasa seismic zone 4 na may seismic zone. Uri gaya ng tinukoy sa National Structural Code of the Philippines 2015 na edisyon. Ang mga halaga ng near source factor na nakatumbas equals 1.5 at ni katumbas equals 2.0 ay maaaring gamitin. Ang pamamahagi ng mga aktibong fault at trenches sa Pilipinas ay ipinakita. Thank you for watching.